Isipin mo na nagtatago ka sa isang nakakandadang silid, takot na ikaw na ang isusunod na papatayin. No, kasi kakatapos lang patayin nung leader nyo eh. Correct! Tapos 53 araw lang ang lumipas, Wala pang 2 buwan yun. wala pa, nakatayo ka na sa gitna ng siyudad at tahasang inaakusahan ng pagpatay ang libong tao sa mismong harap mo. At ang matindi doon, sa halip na pagbabatuhin ka nila o kaya magkagulo, Napapayag mo sila. Parang paano nagawa ng isang simpleng mangingisda ang maituturing na isa sa pinakamalaking psychological flip sa kasaysayan, di ba? hindi lang kasi ito simpleng pagbabago ng isip ng isang tao eh. Ang pangyayaring ito yung naging mitsa ng isang paniniwalang umabot talaga sa buong mundo. Isang sandali na bumasag sa lahat ng inaasahan. Oo, at nananatiling sentro ng pananampalataya ng bilyon-bilyong tao hanggang ngayon. Yang pagdating sa ating masinsinang pagtalakay para sa iyon na nakikinig at sumama sa atin ngayon, ang misyon natin ay himayin ang isang napakadetalyadong dokumento. Yung mga tala mula sa Lesson 29, tama? Ayon, oo. Ang Lesson 29, The Gospel and Jews in Jerusalem. Ang layunin natin dito ay intindihin kung paano ba sinimulan ang tinatawag na Apostles' Era. Kasi maraming mahirap ipaliwanag doon sa mga nangyari, lalo na nung araw ng Pentecostes. Sobra. Pag-uusapan natin yung kaganapang iyon tapos yung isang talumpati na bumaliktad sa paniniwala ng libu-libong tao sa loob lang ng isang araw. At syempre, yung malalim na pangako para sa hinaharap. Oo, na siyang kumalma sa grupong ito na puro takot yung nararamdaman. Kaya, okay, himayin natin ito dahil sa pinakabuod ng mga kaganapang ito, makikita natin ang matinding kapangyarihan ng komunikasyon. At kung paano humaharap yung utak nating mga tao sa mga bagay na parang imposibleng ipaliwanag. Eksakto. Upang maintindihan kung gaano kabigat ang sitwasyon, kailangan muna nating ibalik yung oras. 10 araw ito matapos umakyat si Jesus sa langit. Merong 120 tagasunod na nagtipon sa isang silid, doon sa upper room sa Jerusalem. At nililinaw natin para sa mga nakikinig, hindi sila nandoon para magplano ng revolusyon. Hindi talaga. Nandoon sila para maghintay lang kasi yun yung huling utos sa kanila. Wala silang ideya kung ano ang eksaktong mangyayari. Kumbaga, ang hangin sa silid na yon ay puro tensyon, di ba? Puro kaba at kawalan ng katiyagan. Tapos, habang naghihintay sila, biglang dumating yung banal na espiritu. At dito nagiging pisikal at nakikita yung mga pangyayari. Kasi bigla na lang silang nakapagsalita ng ibang wika. Oo, mga wikang hindi nila kailanman napag-aralan. Gusto kong linawin ito para sa iyo na nakikinig kasi madalas itong ma-misinterpret eh. Parang iniisip ng iba, mga hindi maintindihang tunog lang. Yung parang nauutal lang na ingay. Oo, pero hindi yon ang nangyari. Ang pinag-uusapan natin dito ay mga totoong wika. Humigit kumulang 14 na iba't ibang dialekto yun. Grabe no? Mga wikang ginagamit ng mga taong naglakbay pa mula sa iba't ibang nasyon sa ilalim ng langit para bumisita sa Jerusalem. Para sa piyesta ng Pentecostes yun. At ang talagang nakakamangha rito ay yung estratehiya kung bakit wika ang ginamit. Bakit nga ba? Bakit hindi na lang nagkaroon ng malaking lindol o apoy mula sa langit para mapansin sila? Kasi kung susuriin natin ang layunin, may 3 malinaw na dahilan. Una, kailangan mong makuha yung atensyon ng napakaraming tao na galing sa magkakaibang kultura. Okay, makes sense. Pangalawa, kailangan mong basagin ang stereotype. Sa kultura noon, yung mga taga-Galilea, madalas silang minamaliit. Sila yung mga itinuturing na probinsyano, 'di ba? Oo, simpleng mangingisda na walang formal na edukasyon. Kaya ang makita silang matatas na nagsasalita ng banyagang wika, Isang direktang sampal yun sa mga nag-iisip na mangmang sila. tumpak. At pangatlo, binigyan sila nito ng kakayahang makipag-usap ng direkta sa lahat ng walang hadlang. Gusto kong ilagay natin yung sarili natin sa posisyon ng mga nakasaksi nito. Isipin mo, ikaw na nakikinig, nasa isang abalang international airport ka, halimbawa sa Naya. Okay,
Sige. Tapos may nakita kang isang grupo ng mga ordinaryong lokal na mangingisda. Tapos bigla na lang silang nakipag-usap ng matatas na German, French at Spanish sa mga turista. Nakakabigla yun. Siyempre, hindi papasok sa isip ko agad na milagro yun eh. Iisipin ko baka may inuman, o nagbibiro lang sila, o nabaliw na sila. At yan mismo ang naging reaksyon ng mga tao doon sa labas ng silid. Nagsimula silang mangasar. Sumigaw pa nga sila na lasing lang ang mga taong yan. Kasi yan ay isang perpektong halimbawa kung paano gumagana ang defense mechanism nating mga tao. Oh, para hindi aminin kung ano yung totoo? O kasi ang pagharap sa isang supernatural na kaganapan na sumisira sa kung ano ang alam mong totoo, nakakapangilabot yon. Nakakatakot aminin na may kapangyarihang hindi mo maintindihan doon sa harap mo mismo. Kaya mas komportable sa ukak na mag-imbento ng pamilyar na paliwanag kahit maling paliwanag tulad ng kalasingan. Mas madali yon kaysa harapin ng milagro. Kaya dahil sa pang-aasar na yon, kinailangan ng isang tao na tumayo at magpaliwanag. Sa gulo, dito papasok si Pedro. At ito ang kanyang unang sermon. Ito yung isa sa pinakamalaking aha moments para sa akin eh. Isipin mo, 53 araw pa lang na nakalipas? Nung itanggi niya sa Jesus. Oo, dahil takot siyang patayin. Isang utusang babae nga lang ang nagtanong sa kanya noon, natakot na agad siya. Tapos ngayon, heto siya, matapang na nakaharap sa libu-libong tao sa mismong syudad na pumatay sa lider niya. Ang bilis ng pagbabago, no? Sobra. Isang testamento yan sa tindi ng naranasan niya doon sa upper room. At yung talumpating binitiwan niya, hindi yun puro emosyon lang. Hindi siya nagdadrama doon. Hindi. Puno yun ng malamig, nakakapasong lohika. Ipinaalala ni Pedro sa mga tao yung mga himalang ginawa ni Jesus doon mismo sa Jerusalem. Yung mga hindi nila pwedeng itanggi? Oo, tulad nung pagpapagaling sa lumpuko doon sa pool ng Bethesda. At yung bulag sa pool ng Siloam. Pati na rin yung pagpapagaling sa tenga nung alipin sa Getsemani. Kaya sinasabi ni Pedro, nakita ninyo ito mismo sa inyong mga bakuran. Huwag kayong magpanggap na wala kayong alam. Wala talaga silang lusot. Pero teka, may medyo nakakalito doon sa tinuro niya. Paano niya binabalansa yung paninisi sa mga tao at yung plano ng Diyos? Yung tungkol sa foreknowledge and free will? Oo, kasi ayon sa teksto, yung pagkamatay ni Jesus ay matagal ng plano at paunang kaalaman ng Diyos, pero isinagawa daw ito ng mga taong may masasama at pansariling motio. Yung tinatawag na lawless hands. Parang unfair naman yung ganon. Kung nakatada na palang mangyari, bakit sisihin yung mga taong pumatay? Paano naging kasalanan nila yun? Para mas maintindihan natin yan, isipin mo na parang isang master chess player na naglalaro laban sa isang baguhan. Okay, chess analogy? Sige. Kabisado na nung master kung paano mag-isip yung kalaban niya. Alam niya kung gaano kasakim yung kalaban at kung anong mga maling hakbang ang gagawin nito para lang makakain ng pyesa. So, ginamit ng master yung maling desisyon na yun. Mismo, ginamit niya yung maling desisyon para mapanalunan ng laro. Yung kalaban, siya ay malayang nagdesisyon na gumawa ng masamang tira. Walang pumilit sa kanya? Wala. Kaya siya pa rin ang buong-buong may pananagutan sa aksyon niya. Pero bahagi pa rin yon ng mas malaking disenyo ng master. Galing. Napakaklaro ng analogiyang yan para sa inyo na nakikinig. Hindi pinilit ng Diyos sa mga tao na maging masama. Inasahan lang niya yung kalikasan nila. At ginamit ito para sa mas malaking plano. Pero hindi tumigil si Pedro sa pagsasabing pinatay nila ang isang inosenteng tao. Hindi sapat yun. Kailangan niyang patunayan kung sino talaga si Jesus para magkaroon ng bigat yung paratang niya. Kaya, dinala niya yung usapan sa pinakamahabang bahagi ng sermon niya. Yung tungkol sa muling pagkabuhay. At ginamit niya laban sa kanila ang isang ebidensya na hindi nila pwedeng kontrahin, si Haring David. Isa sa mga pinakarespetadong tao sa kultura nila. Sinipi niya yung mga isinulat ni David 1,000 taon na ang nakalipas, yung awit 16 at awit 110. Sabi doon, yung kaluluwa daw ay hindi maiiwan sa kamatayan. Sa Hades o sa sementerya. Aha. At ang katawan ay hindi mabubulok. Tapos nagbigay si Pedro ng isang napakasimpleng lohika. Parang itinuro niya lang yung kalsada eh. Sabi niya, patay na si David at yung puntod niya ay nandyan lang. Nandyan pa nga sa kanila hanggang sa araw na yon.
Kaya imposibleng sarili niya yung tinutukoy niya kasi sigurado namang nabulok na yung katawan ni David sa loob ng 1,000 taon, di ba? Kaya na, napakatalino ng argumentong yun. Isang mangingisda, gumamit ng propesiya para ipitin sa sulok yung mga matatalinong iskolar. Ipinunto niya na si David ay isang propeta na tumutukoy sa Mesiyas. At ano ang konklusyon ni Pedro doon? Dahil inilagay ng Diyos si Jesus sa kanyang kanang kamay, pinatutunayan nito na higit pa siya sa ordinaryong tao. Siya ay parehong Panginoon at Kristo. Oo, parehong Lord na ibig sabihin ay Diyos, at Christ na ang ibig sabihin ay ang ipinangakong Mesiyas. Ngayon, kapag inilatag mo ng ganyan ang lohika, ang totoong tanong ay paano ito tinanggap ng mga nakikinig? Kasi sinabihan sila na pinako nila yung Mesiyas nila eh. Pwede sanang nauwi yun sa riot, di ba? Oo, pero ayon sa teksto, ang mga tao ay na-cut to the heart. Parang sinaksak ang puso nila. Kasi hindi lang yun simpleng konsensya. Isipin mo na lang yung bigat para sa tagapakinig. Ito yung so what ng kwento. Yung realisasyon na hala pinatay natin yung Diyos na hinihintay natin. Nakakapanindig balahibo yun. Kaya inutusan sila ni Pedro na magrepent. At ang pagre-repent, hindi lang ito paghingi ng tawad. Isang malalim na pagbabago ito ng isip tungkol sa kung sino si Jesus at pagtalikod sa kasalanan. Tapos inutusan niya silang magpabinyag. At halos 3,000 tao ang gumawa nito nung araw na yon. 3,000. Pero teka, gusto kong ikonekta natin ito sa mga nakikinig. Kasi yung pagpapabinyag doon, hindi lang siya simpleng ritual, di ba? Nako, hindi. Napakadelikado ng hakbang na yon. Kasi nandyan sila sa Jerusalem, yung mga pumatay kay Jesus nandun din sa paligid nila. Sila ang may hawak ng kapangyarihan. Kaya ang pagpapabinyag sa publiko, isa yung pampublikong pag-amin ng kanilang panibagong pananampalataya. Para na rin silang nagrally laban sa gobyerno nila. Parang ganun na nga. Dito nagiging totoo yung alaman. Itinayan nila yung buhay nila sa pagbibinyag na yon. Grabe yung tapang. Pero matapos maitatag ni Pedro na si Jesus ay nabuhay muli at kinilala na ng libo-libo, yung ating source material ay gumagawa ng isang matalim na pagliko. Oo. Mula sa kasaysayan, lilipat tayo sa propesya. Mula sa past events, papunta sa future events na nakasentro pa rin sa isang persona. Kasi kung nandun ka, ang tatanungin mo, kung nasa langit na siya, paano na tayo dito? Babalik ba siya? At sinagot yan ni Jesus bago pa siya namatay. Inaliw niya yung mga tagasunod niya gamit ang 4 na pangako sa John chapter 14. Ano-ano yung mga pangakong yun? Sinabi niya na doon sa bahay ng Ama ay may mga inihahandang mansions o dwelling places. At ang pinakamahalaga, ipinangako niyang babalik siya para kunin sila. At dito natin makikita yung konsepto ng tinatawag nilang rapture, isang salita na nanggaling pa pala sa salitang Latin na rapiemur. Na ang ibig sabihin ay caught up o bigla ang pag-angat. Ayon sa mga sulat sa Thessalonians at Corinthians, may pagkakasunod-sunod ito eh. Ang mga namatay pa na naniniwala ay unang babangon. Tapos yung mga buhay, bigla ang maiiba ang anyo. In the twinkling of an eye, ika nga. May tutunog na trumpeta at ang kamatayan ay tuluyang matatalo, lulunukin ng tagumpay. Ang ganda ng pagkakalarawan doon. Pero gagamit ako ng analohiya para mas ma-visualize ito ng mga nakikinig natin. Isipin mo na isa itong grandeng rescue mission mula sa langit. Pero hindi lang basta ililipad paalis. Hindi. Ang mangyayari, yung mismong mga pisikal na katawan nila ay bibigyan ng agarang upgrade. Isang perfectong upgrade. Oo, para hindi na sila mabulok at para bumagay doon sa bagong nilang destinasyon. Hindi na sila tatanda, hindi na makakasakit. Kaya pala nawala na yung takot nila. Dahil sa pag-asang ito, kahit anong gawin ng mga otoridad sa kanila sa kasalukuyan, merong nang naghihintay na kaligtasan. Iyan ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na harapin kahit kamatayan. At doon natin nakikita yung buong larawan ng transformasyon nila.
Tama. Kung ilalagom natin yung naging paglalakbay natin sa episode, sa masinsinang pagtalakay natin ngayon. Nag-umpisa tayo sa isang maliit at takot na grupo na nakaranas ng supernatural na pagbuhos ng kakayahang magsalita ng ibang wika. Tapos, nasaksihan natin yung lohikal at emosyonal na argumento ni Pedro, yung sermon na bumaliktad sa paniniwala ng 3,000 tao sa isang iglap. At sa huli, nasilip natin yung inaasahang mga mangyayari sa hinaharap, yung pangako ng pagbabalik. Kaya bago tayo magpaalam, iwanan ko kayo na nakikinig ng isang personal na tanong. Nakita natin kung paano ang isang pangyayari ay kayang baguhin ng isang duwag na tulad ni Pedro para mabing matapang na lider na nagpabago sa kasaysayan, di ba? Sa loob lang ng isang araw yun. Ikaw, sa iyong sariling buhay, anong klasing malalim na katotohanan o biglaang aha moment ang maaring dumating sa'yo na may kapangyarihang tuluyang muling isulat ang takbo ng iyong kinabukasan? Napakagandang isipin yan. Maraming salamat sa inyong pagsama. Patuloy kayong mag-aral, magtanong at sumisidit ng mas malalim sa mga kaalaman na kapaligid sa inyo. Hanggang sa muli.